ng tinapay o ayan no. Wala man lang preventive suspension. Tanungan portion na tayo. Bakit absent mga contractor sa si Saldi ko sa Senate investigation? Hindi po inimbitahan si Saldi ko. Ayun na nga, bakit sila absent, di ba? Kanya-kanyang katwiran eh. Sabi nga ni Marcoleta, sabay-sabay nagkasakit eh. Yan po, dyan po makikita, no? Yan po dapat ang mga kinokontent. Ni-reshuffle na. Hindi ko nga alam kung ni-reshuffle na o i-reshuffle eh. Sir Bad, sinabi na po ba ni Senator Erwin yung mga nasa listahan niya? Hindi ko na po kasi napanood. Ako nga, hindi ko na napanood dahil nag-ano na kami. Nagbirada agila na kami. Boss Bad, sa buwatan ng DPWH and Congressman yan, Boss Bad. At saka tatlo, di ba? At saka ng mga kontraktor. Ay, meron pa nga pala ron lumalabas. May lumalabas pa pala na yung kontraktor, sila na rin. DPWH na rin daw yung mga kontraktor. Leonard Alecha, kailan ba next hearing? Nako, hindi ko po nalaman. Hindi ako nakasubaybay na dahil nag-program kami. Nagkasikat kasi ilang araw na hindi nakatulog. Hay nako, buhay sa Pilipinas. Ang mukha ni Soto kanina, halata nag-iisip kung paano kontrahin si Senator Marcoleta. Kung paano po sila makakapag grandstanding. Erwin Tulfo masyadong pabibo, lifestyle check. Hindi na po kinakailangan ng lifestyle check. Bakit? Yung lifestyle check po, ginagawa po yan sa mga walang visible na mga yung nakakapagtago ng ano. Halimbawa, wala tayong nakikitang krimen. Halimbawa po dito sa BOC, sa customs, di ba palusutan dyan? Yun noong araw, merong mga po siya, security guard lang ng custom. Magtataka ka bakit may mga bahay na malalaki, magagarang sasakyan, security guard lang, di ba? Yun po yun. Kinakailangan mo i-lifestyle check yun. Kasi hindi visible yung nangyari. Ito po, very visible yun. Flood control project, sira agad. Yun ba, kinakailangan pa ng lifestyle check dyan? Tignan nyo na lang mula dyan, makakakuha na kayo ng demanda. Walang bakal. Yun ba talaga? Walang bakal lang is... Alam niyo po, sa alam ko dyan, pati yung sukat ng bakal, nakalagay yan sa contract. Kinakailangan po bang i-lifestyle check yan? Eto ng trabaho nila. Kaya po nila lifestyle check kasi may mga palusutin. Yung mga may nalagyan. Di ba? May mga nagregalo sa'yo. May nagregalo sa'yo na mansyon. Hindi naman alam yung mga krimen na ginawa nyo. Ikaw ay taga-gobyerno. Bigla ka nagkaroon ng mansyon. Ito pong kontraktor, kitang-kita nawasak. Imbestigahan nyo lang yan. Bakit ila-lifestyle check pa yan? Sino yung nag-check ng ano na yan? Sino yung pumirma na maayos yung pagkakatayo? Sampahan ng plunder. Ang sakit nila sa banks. Walang kabusugan. Mahilig sa lifestyle. Check yung mga tulpo. Yan lang lagi kasi pag nakasanayan nila, lifestyle check, pati yung, anong tawag doon yung isa, yung lie detector. Parang behave ilang ibang senador na si Senator Marcoleta, ang chairman ng BRC. Correct. Di ba? Dapat rekomenda ni Marcoleta na kasuha. Yan po, dyan po papunta yan. Pagre-rekomenda. Huwag kayong mag-alala. Kinita na natin eh. Kaya ito may napasubo po rito eh.
Alam natin yan na naghabol ng ng pansona, di ba? Putya, teka, wala talaga tayong may pagmamalaki. Tirahin na lang natin yung mga tiwaling opisyal dyan sa flood control. Kaysa ipagmalaki nila yung flood control, di ba? Kasi kababahalan eh. Palakpakan eh. Yari kayo ngayon, hindi na kayo tatantanan ni Marcoleta. Mga takot sila kasi binabara sila eh. Takot na hindi umuubra yung mga nila, hindi umuubra yung kanilang mga pagga-grandstanding. Test renounces, grabe nakakalula, na harap-harap nilang dinudugas ang kaba ng bayan, grabe. Ako po, unahin yung may ghost project eh. Wag lang po yung blacklisted. Ano mo parusa yung blacklisted? Pag yung mga sardinas ninakaw mo sa grocery, kulong ka. Tapos ito blacklisted lang, billion po yan. Asa ng human rights? Correct. Wala yan. Walang pakialam yung human rights. Bakit? NPA ba involved? Di sinabi kung kailan na next hearing. Hindi ba? Test renounces. Yan. Si Soto hindi maka-score kay Senador Marcoleta. Sa One Ball University lang kasi siya nag-aral. Hindi niya kayang katilunuan ni Senator Marcoleta. Huwag nang mag-hearing sa Congress, sayang sa oras at budget. Mas okay na yung hearing ni Senator Marcoleta. Mukhang may mapapalapan taong bayan. Correct. May maglakas loob pa kaya sa 15 contractors kung sino talagang amo nila, Sir Buds? Baka yung iba dyan nagbabalak ng tumakas at magtago. Yung mga pari, asa na sila? Billion of pesos na nanakaw dyan, Boss Buds. Hanggang sugal lang sila. Boss, si Jinggoy mukhang off-screen. Nagpapamentor kay Marcoleta. Kaya sinabihan ni Marcoleta na galingan ng pinagalitan din siya dahil may pinamimigay yung time mo. Siya may pinagalitan eh. Pasingit ka ng pasingit. Boss Badong, sino may hawak ng flood control? Congressman o DPWH? Pagdating naman po sa inspection, wala bang karapatan mangialam ang gobernador kasi ngayon lang sila nag-ingay? Bakit? Kasama ba sila sa katkungan? Pwede ba sila makikialam kung hindi naman sila kasama sa katkungan? Mamaya mapagkamalang pa ka silang kasama sa mga nangangatkong. Boss Bas, may martilyo dyan sa hearing kanina. Yung tawan-tawa ko ron kay Kerante ba yun? Hindi ko maintindihan, hindi niya maipaliwanag eh. Sabi ko baka lang to Tuwan-tuwa kami noon, nakakita kami ng ilog, maganda mga ilog sa Pampalay. Maglalaba kami sa ilog. Sabay ligo na rin. Tanong-tanong, wala ba magpapakape? Zero na naman Zero na naman tayo sa kape po. Nag-alator si Marcoleta kanina, muntik na mahampas na martilyo yung kontraktor. Nanginig yung kontraktor kanina, basta nagsasabi ni Marcoleta. Mayroon ako martilyo rin. Sino naman kaya mamamatay na kamag-anak kung magkakasakit sa next hearing? Kaya hindi naman natin yung ibang umabsent sa hearing. Pucha, hindi na sila, i-contempt na sila. Dami lang yun. Oo nga no? Parang iba kasi itsura eh. Bilyonaryo daw siya eh. Sabi ko, miski si Manny Pacquiao nung naging bilyonaryo, maayos na di ba? Hindi ko naman sinabing hindi maayos yung itsura niya. Kaya lang parang iba talaga yung kutis ng mga bilyonaryo. Paano nakakuha ng kontrata, hindi man lang mabigkas ang sole proprietorship. Sa mga DDS vloggers na magkakakontra, dapat ganito: flood control, humba,
chipmunks, alpotera. Tapos after 15 minutes, balik ulit. Walang magbabago sa political system hanggat hindi federalism. Oh. Alam niyo po, eto tatapatin ko na kayo bili-bili. Federalism, di ba? Sino po mananalo sa tingin ninyo? Nabubuo ng magiging parliament tayo, di ba? Pag parliament na po, yung mga member ng parliament, sila na yung mag-elect, hindi na po tayo kasali. Sila na lang po yung mag-elect ng prime minister, yun po mamumuno ng bansa. Prime minister, di ba? Oh, tignan nyo po sila na lang yun. Sila na lang yun, yung mag-election. Tanong nyo kung sino mananalo. Eh di mga congressman, sila din yun eh. Pero pag per district din, sila din po yun. Kaya ang ma-elect natin sa sa mga members ng parliament, mga congressman din. At sila yung mga congressman, sila ngayon yung mamimili kung sino ang ating prime minister. Ibig nyo sabihin, pag nag-parliamentary tayo, bawal silang tumakbo. Yung mga politiko po natin ang problema ng Pilipinas, hindi po yung sistema. Kahit na anong sistema pa yan, kung sila pa rin ang pinuno, thank you very much Ma'am Tess Hapon na nagbigay sa atin ng 1,600 yen. Gusto nyo ba yun? Oh. Habang buhay na yan, sila na lang. Kung sinong mapagtripan nila. Tignan nyo po yung komposisyon ng ating mga congressman. Marami ng contractor. Ano pong mangyayari?